Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo may Fuel Night Friday po natin yung ginaganap 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. Sa buhay ko, ikaw lamang ang iibigin ko. Bawat araw itataas banal ng ngalan mo. Pagkat ikaw lamang ang nagmahal sa akin na tapat. Dakilang Diyos, baguhin mo nang malapit sa'yo. Sa buhay ko, ikaw lamang ang iibigin ko. Bawat araw itataas banal ng ngalan mo. Pagkat ikaw ang nagmahal sa akin na tapat. Dakilang Diyos, baguhin mo nang magapit sa'yo. Di man ako karapat, dapat iyong pinatawad. Mula ngayong Panginoon, ako'y iyong iyo. Pagkat ikaw ang nagmahal sa akin na tapat. Dakilang Diyos, baguhin mo nang malapit sa'yo. Dakilang Diyos, baguhin mo nang malapit sa'yo. Good morning, JTG family. Magandang araw po sa inyong lahat. I hope everyone is okay. At muli po, tayo po yung mag-aaral ng salita ng Diyos sa umagang ito.
Bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Lord, we give you all the glory, honor, and praises. Muli po kami nagpapasalamat sa isang pribilehiyo na makapag-aral na iyong mga salita. Nawa ang mga salitang aming mapapakinggan buhat sa iyo, maitlagay po sa aming mga puso at kami po'y patawarin mo sa anumang kasalanan na aming mga nagawa, Panginoon. Samahan mo po kami sa aming pag-aaral. May your word enlighten our minds. May your word, Panginoon, ang siyang magiging stand po namin, ang magiging heart po namin sa pang-araw-araw. Marami pong salamat. Purihin at sambahin ka sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. So, this morning po, ang pag-uusapan po natin is about a man of integrity. Kapag naririnig natin itong word na integrity, pag-isipin po natin, napakabigat po nito. At marami pong mga celebrities or well-known na person na masasabi natin is a man of integrity. O sinasabi natin na may principle or may standard sila when it comes to this aspect, when it comes to this aspect in their life. Ni Miriam Defensor Santiago, when it comes to law, diba, mataas po yung standard and principles niyo po dyan. Talagang by the book po siya. Masasabi po natin na pagdating sa batas, mapagdedepende natin. Kumbaga, ay integrity to pagdating sa batas. Sa pagpanukala ng batas, about, masasabi natin na reliable tong tao to, trustworthy po tong tao to. Diba? Makita natin na, Miriam Defensor, ano yung integrity niya pagdating sa law. Tulad po ni John Arcila, yung tinatawag po natin General Luna. Pag sinabi naman po natin yung pangalan niya, parang ang sabi natin, pagdating naman sa pag-acting, ito, ma-reliable to. Pag may sinabi to about sa acting, trustworthy to. Kumbaga yung standard niya when it comes to acting, may kita natin. Kumbaga reliable, trust ako. Another example po si Mike Enriquez, when it comes naman po sa ng balita, di ba po? Pag sinabi yung pangalan niya, trustworthy yan, reliable yan, may integrity yan pagdating sa pagsasabi ng balita. Kumbaga, mapagdedepend, hindi basta-basta. Never valid information. Kumbaga, nakita natin ito mga tao na may integrity sa ganitong aspect. And as a believer of Christ, all throughout the scripture, we can identify the importance of integrity. As a believer of Christ, integrity is very important. Especially in this simple world na ating kung saan tayo nabubuhay ngayon. At integrity is so much valuable sa ating mga Kristiyano. Hindi natin siya magagawa kasi imperfect po tayong mga tao, but through Jesus Christ, through Him, we may be able to attain a high integrity, a perfect in integrity, through Jesus Christ. And the Bible is very extensively, ibig sabihin, emphasizing the importance of the concept of integrity. Sabi nga po sa Proverbs 10:9, whoever walks in integrity walks securely, but whoever takes crooked paths will be found out. Ang sinasabi po ni ng Proverbs 10:9 dito, hina-highlight niya po dito na kapag ang tao ay may integrity, secure siya in any way. Secure siya sa magulong pamumuhay. Masasegurado na yung buhay niya is blameless. But yung mga tao na nagpupursue ng crook paths, ibig sabihin po ng crook paths, hindi siya straight, bend sa katotohanan, nagbe-bend ng katotohanan. Sinasabi po dito na i-expose sila. At yung mga tao na namumuhay sa integrity, they found their integrity in trusting God, in asking guidance with the Lord and protection with the Lord. Ibig sabihin, kapag ang tao ay namumuhay with integrity sa buhay nila, ibig sabihin, malalim yung relationship nila with God. Sabi naman po sa Psalms 26 verse 11, sabi ni David dito, "But as for me, I shall walk in my integrity, redeem me, and be gracious to me." Dito ina-express ni David yung commitment niya in walking with integrity
at inaas niya yun kay God. Wala siyang pinaghihingian kung paano mamuhay na may mataas na integridad, isa pang magitan ng Panginoon Jesucristo. At sinasabi niya dito, ang taong namumuhay na may high integrity o may integridad sa buhay, nakaka-receive siya ng favor to God and forgiveness to God. So, napaka-importante pala na tayong mga Kristiyano mamuhay with integrity. Because we found favor in God. We found forgiveness in God when we are walking in integrity. Sabi naman po sa Proverbs 28 verse 6, better is a poor man who walks in his integrity than in a rich man who is cooking his life. Sinasuggest dito na yung taong namumuhay na may integridad, namumuhay kahit na mahirap ka, pero namumuhay ka na may integridad, mas better ka pa daw dun sa mga taong mayaman pero wala naman sa truth. Yung mga taong cook ang buhay. Yung mga taong hindi namumuhay sa katotohanan. Sinasabi dito na ang value ng tao is not on wealth. Hindi sa rangya, hindi sa ganda, sa dami ng pera. Kundi ang sinasabi dito na ang value ng buhay, kundi nakita kung paano ka mamuhay with integrity. Di ba po? Ang dami sinasabi ng Bible with integrity. Pero ano nga po ba talaga yung integrity? So, integrity, it is the quality of being honest and having a strong moral principle. Ibig sabihin po ng quality of being honest, it is your way of being fair, truthful, sincerity. Ibig sabihin you are upright, reliable, and trustworthy ka. It is your quality of being honest, being fair, being truthful, being reliable. Ibig sabihin mapagkakatiwalaan ka sa katotohanan. You are living in truthfulness. You are living in truth. You're not living in wrong. Ibig sabihin hindi sa katotohanan, kundi namumuhay ka sa katotohanan. And sinasabi din dito na integrity is having strong moral principle. Pag sinabi natin strong moral principle, moral is about good and bad. It's about right and wrong. Principle is about your foundation on truth. So, ibig sabihin nito, integrity is having strong moral foundation in truth. Ibig sabihin, you have fundamental truths about what is wrong and right. You know what is truth, you know what is truth, and you know what is wrong. You know right and wrong, you know good and bad, and you have moral standard of it. Yun po yung sinasabing quality of, yun po yung sinasabi na integrity. For example po, alam naman po natin na lying is bad. Lying is wrong. How you practice it, alam natin yon. Sinasabi natin yon na, hindi magandang nagsisinungaling. Pangit yung pagsisinungaling. Pangit yung magnakaw. Pangit yung pumatay. On how we hold on that moral standard from the Lord is our integrity. How we practice it, it is how high our integrity. Yung po yung sinasabing integrity. We know our standard, we know our moral standard comes from God. As a Christian, dapat ang moral standard po natin is nakabase sa Biblia po, hindi po sa mundo. Hindi dapat nakabase po sa Biblia. And how we practice it, how we do it, yun po yung integrity natin. So, when we are saying that we are lying is a wrong, when we are saying lying is not good, when we are saying na ang pagnanakaw, ang pangangalunya, ang pagkukuha ng hindi sa'yo ay mali. At pag ginagawa natin yun na hindi, ay ibig sabihin, kapag sinusunod natin yun, yun po yung doon po nakita yung ating integrity. Kung paano natin siya ginagawa, kung paano natin siya pinapractice. Kapag yung sinasabi natin at ginagawa natin ay nagko-connect at united, ganun po natin makikita na yung integrity natin ay mataas. Pero kapag contradicting yung sinasabi natin sa ginagawa natin, makikita natin na itong taong to ay hindi namumuhay sa integridad. So, integrity means our character is whole. What we say, what we do is whole. Complete, nagkakasundo. Yung heart natin, yung kamay natin kung paano tayo gumawa is united, nagtatay sa isa't isa. Nag-embrace sa isa't isa. Because your heart serve God, your hands serve God also. Is also busy in serving God. That's how
integrity works. That's how we see our integrity. So, integrity is when nobody's around, you're still consistent. When you're saying na ganito dapat, ito yung sinasabi ng Biblia, kapag wala na yung mga tao, nag-iisa ka na lang, nasa loob ka ng kwarto, or after ng Sunday service, you're leaving Monday, Tuesday, Wednesday, you're leaving what you're leaving on Sunday. That's how integrity, doon natin makita yung ating integrity. When nobody's around, you are still who you are. When everybody's around. Okay, yun po yung integrity. Doon po natin makita yung ating integrity. Kung gaano po ka-high. When we're giving our word, we should keep it. Kung sinasabi natin ganito, dapat ginagawa natin at dapat consistent tayo. Yun po yung we are living in high integrity. So, integrity derived also from the word integer. Alam naman po natin sa math, diba, integer is 1, 2, 3, whole number po siya. Hindi po siya fraction, hindi po siya 1/2, 1/3, 1/4, 1/8. Hindi po siya ganun. Pag sinabi po nating integer, whole number po siya, buo. So, when we say integrity, it is the completeness, it is the wholeness of who you are. On how you speak, on how you act, dapat po, complete po yun. Nagtatay sa isa't isa. Kasi kung ang ating sinasabi ay hindi umaakma sa ating ginagawa, ang tawag po doon, hindi high integrity. Ang tawag po doon, hypocrisy. Ibig sabihin, pakitang tao ka lang. Hindi ka totoo. Hindi totoo lahat ng sinasabi mo. When we are doing one thing today, then tomorrow hindi natin siya gagawin. Then other day, hindi na naman natin gagawin. Tapos gagawin natin, tapos hindi na naman natin gagawin. Hindi tayo namumuhay sa high integrity. Hindi tayo namumuhay ng may integridad. Namumuhay tayo in duality, in duplicity. Ibig sabihin, hindi ka consistent. Hindi ka totoo sa mga sinasabi mo. Hindi ka totoo sa moral standard na meron ka. Diba po? So, doon natin makita na dapat yung ating sinasabi at ginagawa, yung ating moral, kasi kung ano yung sinasabi natin at nasa isip natin, yun yung ating moral standard eh. Yun yung alam natin when it comes to good and bad. When it comes to our fundamental of truths. So, dapat yun ay nagko-connect at nagtatay sa ating works. Diba po? When we saying that it is better to serve than to be served, when we're saying it, when we sharing it, the word of God, when we are saying to ourselves na it is better to serve than to be served, dapat, pag nasa labas ka, pinapakita natin na hindi tayo self-entitled. Hindi tayo demanding, hindi tayo bossy. Dapat we're serving as a servant talaga. Diba? We're saying na faithful tayo kay God in our tithes. Maging tapat tayo. Maging tapat tayo sa ating oras sa Panginoon. Maging tapat tayo sa i-respect natin yung time, lalo na sa time. We respect the time of God, time of the other people. Dapat, sa ating buhay, hindi tayo nalilate. Yan yung dapat yung moral standard natin. Hindi tayo nalilate. Hindi tayo late dumating sa church. Hindi tayo late sa ating mga commitments. Kasi kung hindi, makita natin na yung integrity natin when it comes to time, hindi tama. So, ang sinasabi lang dito, dapat kung ano yung moral standard mo na sinasabi mo sa sarili mo, yun din dapat yun show. At which is our moral standard is ang dapat nating basis doon is the Word of God. Doon natin makita na tayo may integrity. Tayo namumuhay with an integrity. So, nabasa ko po ito sa Facebook eh. Sabi po doon, hindi ako sure kung ito po talaga yung pagkakasabi, pero ito po yung parang naintindihan ko. Sabi nga, in this world of Barbie, tama ba ko? In this world of Barbie, we should be walk like Esther, walk like Naomi, walk as like Ruth. Actually, yung nabasa ko yon, it was also pertaining sa mga women na sa mga kadalagahan, sa mga kababaihan na in this world of Barbie, when everything is parang normalized na lang about sa ating mga ginagawa, ina-action, parang may kalayaan. So, dapat mamuhay pa rin po tayo like Esther. Yung parang yung pinapoint po ng post na yun. When we are, as a babae, dapat we walk in purity pa rin.
kahit na ganito yung mundo, normalize na lang nila ang sexual immorality and premarital sex, dapat tayong mga babae, mamuhay pa rin tayo like Esther. Parang yun yung pinopoint nun, nung post na yun sa Facebook, which is true naman po talaga. And it's not, for me, it's not only pertaining to the woman, to every one of us as a believer. Hindi lang siya nagpa-pertain sa Barbie word, as a sinful word. Alam naman po natin yung word natin ngayon is sobrang, ang hirap po talaga mag-stand sa truth. But as a Christian, as a believer of Christ, we should stand dun sa moral standard ni God. Yun talaga po yun. We should not commit idolatry. We should be honest. Hindi tayo dapat greedy sa pera. Hindi tayo dapat mamuhay sa sexual immorality. We have to stand. Kasi alam naman natin na yung mundo ngayon is ninonormalize na lahat ng bagay. But as a believer of Christ, what God says, yun talaga po yun eh. Ang mundo po kasi natin ngayon is nakapokus lang sa ganitong thinking on what I'm observing po. They are only focusing on God is good. God is loving. Pero hindi nila na napofokusan yung God is holy and God is also judge. Kaya nakafocus sila, God is loving, God is good. Kaya, mapapatawad naman ako eh. Okay lang na magpatuloy sa kasalanan. Hindi ganun yung standard natin. Hindi ganun yung life na gusto ng Lord sa atin. He want us to always rely on Him to walk on holiness day by day of our lives. And that's our integrity. So, sa lahat ng character sa Bible, marami po talaga nag-walk in integrity. And isa lang po sa mabibigay ko pong example sa inyo is si Joseph, the story of Joseph. Magbibigay lang po ako ng 5 points kung paano niya pinakita yung integrity niya sa buhay, yung moral standard niya, kung paano niya preserve yung moral standard niya, and he's being honest na mamuhay with high integrity for the glory of God. First is, he preserves integrity in the situation wherein na sineseduce siya ng wife ni Potiphar. Alam naman po natin yung story ni Joseph. He was seduced by the wife of Potiphar, hindi lang isang beses, kundi maraming beses, but he remained his stand, his moral principle in, I respect my master, I respect my God, na hindi ko to gagawin, idolatry, hindi ko siya gagawin, hindi ako magpapaseduce. So, anong ginawa niya? He ran. Tumakbo siya, nilayuan niya yung kasalanan, tinakbuhan niya yun, kasi gusto niya i-secure na hindi siya magkakasala sa Panginoon. At hindi din niya i-disrespect yung master niya. At preserve niya yung integrity niya doon, yung moral standard niya. At pinakita niya yun. Hindi lang naman doon pinapakita yun doon. Sa atin, we are being, hindi lang seduced tayo by flesh eh. We are also seduced by greediness sa pera, sa self-entitlement, sa position, dyan tayo sinusudos ng kaaway, dyan tayo sinusudos ng world. But we have to preserve our integrity na maging humble, maging stand for what is right in the front of God. Diba po? So, dyan niya preserve yung kanyang integrity. Second po, trustworthiness and reliable. Paano po niya pinakita yon? When he is explaining the dreams. Naalala niyo po yun? Nung pinapaliwanag niyo yung dream sa panadero at saka sa winemaker, at saka sa paraon, di ba po sinabi niya po kung ano lang yung katotohanan. Kahit na alam natin na masasaktan yung isa, kahit na alam natin na yun, mahihirapan yung isa, hindi siya nag-compromise dun. Sinabi niya talaga kung ano yung mangyayari. At as a believer of Christ, dito tayo may tendency na mag-compromise sa world. So, as a believer of Christ, we have to be reliable and trustworthy. Kung ano yung sinasabi ng Biblia, we have to stand on it. Kahit na masasaktan sila, we have to stand on it. Kasi yun yung sinasabi ng Biblia. Doon natin mapapakita yung ating high integrity when we are standing for what is right. Third, consistency in prioritizing prayer life. Mapapakita natin yung intimate and relationship niya sa Panginoon because he understand the will of God kahit noong umpisa pa lang. Ang hirap noon sa buhay ni Joseph na maintindihan niya, iwinil to ni God, intended niya to for good. Isipin niyo yung nangyari na ginawa ng mga kapatid niya, nalayo siya sa pamilya niya,
kung hindi siya konektado at hindi siya consistent sa kanyang prayer, kasi yun yung standard niya, yun yung moral niya na magiging consistent siya sa relationship niya with God. And nagawa niya po yun. Kaya makita natin na when it comes to prayer life and relationship with the Lord, makita natin na with high integrity si Joseph. And it show. Kaya nga naintindihan niya yung will ni God. Pang-apat, his moral integrity, his moral standard is forgiveness. Inilagay niya na sa puso niya yung pagpapatawad sa mga kapatid niya. And he show it. Hindi siya nag-seek ng revenge sa mga kapatid niya na nakita niya yun. Malayo yung puso niya. Kasi for him, ang standard ng Lord is magpatawad. Ang moral standard niya is magpatawad. And he show it. Pinakita niya po yun. Kasi yun yung pinapasa pumuhay niya. Kaya nalapitan siya ng mga kapatid niya, nagpatawad din po siya. Hindi pa sila nakakapag-usap ng mga kapatid niya. Sa puso niya, pinatawad niya na yung mga kapatid niya. Last but not the least po, kung paano pinakita ni Joseph ang kanyang high integrity is no negligences and corruption in doing his job. Pinakita niya yung pagiging tapat niya, diligent siya sa kanyang tungkulin na pinigay sa kanya ng paraon. Kaya siya pinagkatiwalaan din eh. Kasi mapagkakatiwalaan siya, reliable siya, and trustworthy siyang tao. Kasi yung standard and moral standard, yung moral standard niya, ginagawa niya, nagiging consistent siya, hindi siya hypocrite, kundi kung ano sinasabi niya, yun yung ginagawa niya. Kaya yung trust and reliability sa kanya ng paraon ay napakataas din. Yung integrity din niya kasi ay napakataas, kaya pinagkakatiwalaan siya. Dito, mapapakita din natin kung how we work in our ministry should be with due diligence din po. So, for our conclusion, as a Christian, mahirap naman po talaga i-maintain yung integrity. But hindi natin ito ginagawa for ourselves, but for the glory of God. Having a good integrity din po kasi, a high integrity, pinapakita din po dun kung gaano ka deep yung relationship natin kay Lord. And the way we do it, living with high integrity, how we respect and value our standard, our moral standard, and doing honestly ways, and honestly act, dun din po natin mawiwin yung mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. As a believer of Christ, we are responsible na i-evaluate yung ating mga sarili and ask to God to help us na makorek yung ating mga sarili at ma-improve yung ating mga sarili. In that way, makaka-establish tayo ng maayos na integrity sa mga tao. Diba po? Kasi isa sa mga indicator na we are grown-up Christian kapag meron po tayong integrity, high integrity, at consistent po nating nagagawa kung ano po yung moral standard na meron po tayo. So, before I end this po, may iwan lang po akong question sa ating lahat. It is, how I showed integrity? Ako ba bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos, nagpapakita ba ako ng integridad? High integrity. So, I hope po na marami po tayo natutunan sa umaga nito. Maraming salamat po, and ingat po tayong lahat. God bless you all. Manalangin po tayo. O hallelujah Jesus, hallelujah. Ama, pinupuri at sinasamba ka namin, nilulhati sa umagang ito. Sadyang kaibuti mo sa amin, Panginoon. Napakadakila mo, Ama, sa buhay ng iyong mga anak. Di mo kami pinabayaan sa kabila, Panginoon, na kami ay nagkukulang, nagkakasala sa iyo. Nasasaktan namin ang kalooban mo, Panginoon. Pero dahil sagana ang iyong habag at grasya, binibigyan mo pa rin kami ng pagkakataon na makapaglingkod sa iyo. Salamat po, Panginoon. Lord, dalangin din po namin ang iyong lingkod na ginamit sa umagang ito. Salamat po sa mensahe niya na mula sa iyo. Salamat po sa buhay niya. Dalangin po namin, pagpalain mo siya at sa araw-araw ng kanyang buhay, ikaw ang maitaas at maparangalan.
Dalangin din po namin, Panginoon, ang bawat mananampalataya. Focus lang namin ang aming mga isipan sa iyo. Lagyan mo, Panginoon, ang aming mga puso ng pagpapakumbaba at mahabang pangunawa sa aming kapwa. Alisin mo po, Lord, ang pagmamataas. Ibaba ang aming mga pride upang magkaroon ng pagkakaisa ang bawat mga anak mo, upang maiwasan namin ang pagkabahagi at pagkakampi-kampi. Gawin mo kami bulag at bingi sa mga bagay na gawa ng kaaway, upang di namin makita at di namin marinig ang mga kalakaran dito sa mundo, na di namin dapat ipamuhay bilang isang Kristiyano at mananampalataya. Ilayo mo rin kami, Panginoon, sa mga bagay na di kalugod-lugod sa iyo. Alisin mo rin po, Panginoon, ang kinasanayan na gawin ng aming laman na hanggang ngayon ay nagagawa pa rin namin. Lord, pakialaman mo ang puso namin, pangunahan mo ang buhay namin, Panginoon, at nawa po kami ay makasunod sa kalooban mo at ilagay mo po sa aming mga puso at isipan na ang lahat ay di namin magagawa kung kami ay malayo sa iyo. Lord, lahat po sa aming buhay ay pinagkakatiwala namin sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Amin pong binabalik na sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati at pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa banal mong Espiritu Santo. Amen at Amen.